Baka lang hindi mo pa alam ano, ito pong laban ni Canelo at ni Charlo ang aabangan po natin sa September 30, October 1 dito sa Pilipinas. Ang tanong, may laban ba itong si Charlo? Actually, ang pinakatanong ko dyan at ako parang naiisip ko, bumababa na ba ang level ni Canelo Alvarez? Pag-usapan natin yan plus. Ang tadhana nga naman, dati ikaw ang naghahabol. Ngayon, ikaw ang hinahabol. Si Crawford, nasa kanya ang huling halakhak. Handa na ba kayo sa usapan na yan? Pati yung aking initial prediction odds sa laban na ito. At syempre yung sa inyo, i-comment nyo rin. Ako po si Pao Salud ng Pauka Sports. Here comes the Boom Boom Pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, syempre, this is the start of the week at yung laban po ni Canelo Alvarez ang inaabangan natin. This Sunday, hindi ako nakapag-live kasi medyo maraming event. Ngayon, itatry ko talaga kahit na po Philippine Sports Summit by Games and Amusement Board this weekend. Buti na lang, kala ko magkakasabay po na linggo Friday, Saturday pala yung summit po ng Games and Amusement Board. I'll see you all there. Salamat po sa pag-invite po sa akin. At pero ito yung inaabangan ng mga boxing fans, no? Canelo Alvarez versus Jermell Charlo, undisputed versus undisputed. Pero explain ko lang muna sa inyo kung bakit ako tila parang parang medyo may duda ako dito sa laban na ito no? Tingnan mo naman yung record nila. Ang ganda naman no? 59-2-2 para kay Saul Canelo Alvarez. At itong si Jermell Charlo ay 35, isang talo, isang tabla. At tinatag nila tong undisputed versus undisputed. Totoo naman. Pero ito pong si Canelo Alvarez ay undisputed po, ha? Undisputed po sa super middleweight division. Samantala pong itong kalaban niya na si Jermell Charlo naman, kinig ka, ay dalawang division po. Dalawang division po ang inakyat or aakyatin, IBF, WBA, WBC, WBO, super welterweight, middleweight to welterweight. Wala talaga silang makakalaban. Pero bakit excited pa rin tayo? Bakit excited pa rin tayo dito sa laban na ito? At speaking of excited, shoutout sa Sports Plus PH. Dito ko po nakuha yung odds, Yung odds po nitong laban na ito ay 1.24 at 3.70. Lamang na lamang pa rin si Canelo Alvarez. Pero teka hindi porket aakyat si Jermell Charlo ay dihado na talaga siya. Oo, malakas yung Canelo Alvarez. Explain ko sa inyo And for the longest time, kahit siya ay 5'8 lamang, yung mga heavyweight, yung mas mabigat sa kanya, yung mas malalaki sa kanya, except po kay Dimitri Bivol na talaga namang hindi pa rin matanggap ni Canelo. Parang gusto pa rin niyang kalabanin itong si Dimitri Bivol. No, rematch. Canelo, nasubukan mo na Huwag ka na. Huwag mo subukan. Pero ito po yung ibig sabihin ko. Aakyat man po si Jermell Charlo ng timbang, naturally bigger pa rin po si Jermell Charlo kumpara po kay Saul Canelo Alvarez. 6 flat po itong si Jermell Charlo. At yung Mexicano naman ay 5'8". 5'8", no? At ang isa pang aking worry dito ay if you look at this, John Ryder, Gennady Golovkin, unanimous decision na wala na kaya ang kanyang last. 33 years old na po sila pareho. May mga nagsasabi na prime pa, may mga nagsasabi na hindi na. Pero after what I saw with Canelo against Dimitri Bivol, and nothing against Dimitri Bivol, magaling talaga si Dimitri Bivol, talagang maganda yung ginawa niyang strategy, pero yung lakas ba ni Canelo Alvarez ay nandiyan pa. Yan ang isa, no? At siya ba ay out of his prime? After all of those battles against great boxers, si Canelo Alvarez ba ay si Canelo Alvarez pa rin? Tingin ko po sa aking pananaw, ito pong odds na ito ay maari pong mas close. Kasi ito po si Jermell Charlo ay magaling din naman, no? Pero sa tingin ko hindi na po the same si Canelo. Medyo bumaba na konti. But the real talk is I don't think mananalo pa rin si Jermell Charlo.
I think Canelo Alvarez, hindi naman kasi naturally lumalaban itong kalaban niya sa malalaki kahit matangkad talaga. Maraming ganun matangkad Pero pag nakalaban ka na sa isang tunay na laban tapos malalakas talaga sumuntok yung kalaban mo, nag-iiba po yung laruan ng laban. I think mag-iiba yung laro nito ni Jermell Charlo and ultimately to his demise, masasaktan nito, baka tumakbo-takbo. Unahan lang yan. Ang dapat kasi kung magaling ang maging footwork nito ni Charlo, may pag-asa siya. Yun lang masasabi ko. I will have my official prediction and analysis soon this week bago magsimula yan kasi maraming nangyayari ngayon sa mundo ng sports I will update it, pag-aaralan ko pa ng husto, pero initially po lamang po talaga si Saul Canelo Alvarez dito. Speaking of initially, transition tayo pero bago tayo mag-transition, tulungan nyo nga ako sa prediction ko. I-comment nyo po kung kanino kayo yung prediction nyo, kay Canelo Alvarez o kay Jermell Charlo. I-comment nyo sa comment section para mapag-usapan po natin at abang natin din yung weigh-in at saka press con kasi doon meron talaga tayong binabasihan din natin doon, lalo na itsura nila sa weigh-in. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita at pakikipagkwentuhan po sa boxing. At ito yung next topic natin. Terence Almighty Crawford, siya na ngayon ang hinahabol at talaga namang tina-target po ng mga welterweight boxers. Bakit ka mo? Bakit hindi? Nasa kanya po ang mga belts. Pagkatapos nga naman niyang talunin at ipahiya, talagang literal na napahiya si Errol Spence Jr., pati yung mga analyst, pati tayo napahiya lahat or nakakahiya. Kasi ini-expect natin na yung laban na yon ay magiging competitive, magiging back and forth action, pero tila one-way street po. One way. And that's the Crawford way. Sabi nga ni Turman ang may bago siyang nickname, Crafty Crawford. Basic lang. Basic, literal na basic lang ang ginawa ni Crawford dyan. Hindi. Actually, ang nakita ko po, parang wala sa sarili si Errol Spence. Parang walang lakas yung suntok. Ang pinaka nakakatakot pa, parang tinatablan siya ng mga suntok. Parang wala sa wisyo, parang nasasaktan siya every time na sinusuntok siya ni Terence Crawford Tapos, pagkatapos ng panalo na yon, syempre, may belt siya. Aside from that, tila ngayon hinahabol-habol na siya. Dati daw kasi, sabi ni Terence Crawford, dati, nung nasa top rank pa ako, ayaw nyo ako pansinin, ayaw nyo ako labanan, tas inaasar nyo pa ako na wala akong nakalaban na magaling at kayo-kayo lang naglalaban dyan sa Premier Boxing Champions, hindi naman kasalanan yun ni Terence Crawford dahil nag-iisa lang siyang bata na malupit dun sa top rank at yung mga pinapalaban sa kanya ay within the same area, kumbaga hindi makalaban sa PBC kasi nagsusulong. Ngayon, wala na nga po sa poder itong si Terence Crawford dito kay Bob Arum ay meron na po siyang kumbaga may karapatan na siyang lumabang kahit saan niya gusto. Meron na siyang sarili niyang promotions. So nakikisingit-singit siya at saka kumbaga co-promote, which is a good thing. And alam mo, lagi ko sinasabi to, there comes a time in the boxing career, if you're that big or that popular, magkakaroon ka na ng karapatan and you're becoming the boss of your own. Same way that happened to Manny Pacquiao, to Floyd Mayweather, to Golden Boy Promotions, and any other boxers. Si Miguel Cotto. Ngayon, nag-aabol sa kanya, si Turman, nag-aabol sa kanya, itong si Conor Ben, nakakabalik lang after na suspension. Siyempre, lahat naman nag-aabol sa kanya. Alam mo talaga ang buhay. Parang gulong lang yan Gulong ng pala, di ba? Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka, minsan ikaw ang naghahabol, ngayon, ikaw ang hinahabol. Anyway, sa tingin ko po ay itong Turman at saka itong Conor Ben ay walang pag-asang makakalaban si Crawford at least this year or maybe early next year. Kasi po, ang plano po ni Crawford ay, hindi niya plano kasi wala siyang magagawa dahil Errol Spence triggered the rematch clause that could potentially happen
this December. Tapos si Turman, may balita na si Broner daw mga kalaban ha. FYI ha, binalita ko na yun ng isang araw yan. Para hindi ka makamintis ng balita, every day maglalabas ako ng isang video na sa boxing na recorded. Tapos tuwing gabi, may live show tayo. Depende po kung ano yung mainit na usapan sa araw na yon. Hindi naman tuwing almost every night. Kagabi, hindi na rin kasi may ano po ako may minute ako kagabi. So, anyway, yan po ang balita dito kay Crawford. So, ano sa tingin nyo? Crawford versus Spence, and then ang gusto ni Crawford itong mananalo dito kay Charlo at saka kay Canelo Alvarez. Tingnan natin pag nabugbog po si Jermell Charlo ni Canelo Alvarez, nako Crawford, mag-isip-isip ka na. Huwag mong subukan. Baka masira lang yung buhay mo. Anyway guys, comment, please share, like, and shoutout pala sa sportsplus.ph. Yun, check the description to learn more. Salamat po.